Alam po ninyo, dati, napakahirap ang buhay namin. Wala kaming kalsada. Pag umulan po, nakabuta kami. Kung wala kang buta, pasensya ka. Pag nagkamali ka ng apak dahil hindi mo naman makita talaga na malambot masyado yung putik ng yon, maiiwanan mo yung buta mo. Ang iangat mo lang, paa mo na. Ganun po kahirap ang Taguig. Wala po kaming kalye, wala kaming kuryente, wala kaming tubig. Army reservation po to. Nung pumasok po kami rito, kapag nagpatayo kami ng bahay kubo man lamang, ultimo pako at martilyo ay kinukonfiskate po ng military. Ang tawag noon ay arsag. Napakasakit po na sa sarili mong bayan ay squatter ka. At wala pong iba yon kundi yung pamilya Tinga. Sa pamumuno po ni Justice Dante Osorio Tinga, siya po ang nasa likod ng pag-unlad ng bayan ng Taguig. Nung nilalakad ko po sa Nawasa, ang pagkakaroon po ng linya dito po sa Taguig, ano ang sabi nila? Ay nako, iitim na po ang tagak, puputi ang uwak bago mangyari yon. Yun pong mga iniisip ng ibang tao diyan, ay nako, bago tayo magkakaroon ng titulo sa mga lupain natin, ay iitim na po yung tagak at puputi yung uwak. Walang imposible. Nangyari. Mahigit na 3 taon kayong naghintay at ngayon ay magkakatotoo na rin ang inyong mga pangarap. Ngayon ang inyong binibiging lupang pangako ay nasa sa inyong kamay na. Binabati ko kayong lahat na tumanggap ngayon nitong mga titulo ng lupa. Binabati ko rin sila Secretary Fulgencio Factoran at kinatawan Dante Tinga na siyang nagpunyagi upang maisakatuparan ang inyong ninanais. Matagal nang kulelat ang Taguig sa Metro Manila. Hindi umunlad, walang kakilos-kilos. Ang problema ay Fort Bonifacio. Pero ito rin ang solusyon. Kailangan ng Fort Bonifacio ay may privatize, magamit sa pagpapaunlad. Na-privatize at na-demilitarize ang Fort Bonifacio alinsunod sa BCDA law. Pinagbili ang unang 200 hectares sa Metro Pacific at dito ay tinatag ang Global City. Kapag nakikita ko po sa news, okay, ang tungkol po sa Global City, Taguig yan.
Alam mo, pag sinabi mong Taguig yan, tenga yan. Bahagi na ng Taguig ang Fort Bonifacio. Simula pa man noong una at yan ay makikita natin sa kasaysayan. Kaya nang subukin ng Makati na kunin ang Fort Bonifacio sa Taguig, ay ipinaglaban ito ni DOT. Hinadlangan ko ang cityhood bill ng Makati sa Kongreso hanggat hindi tinatanggal yung technical description. Sinakop kasi ang buong military camp proper. At pagkatapos, sinundan pa namin ng kaso sa RTC, nakakuha kami ng injunction, kaya napigilan ang Makati sa pagpasok sa Fort Bonifacio. Ito naman ay pinagtibay ng Court of Appeals. At pagkatapos ng ilang taon, ang Supreme Court na nagsabi, sakop at may jurisdiction ang Taguig sa Fort Bonifacio. Salamat sa Diyos at sa suporta ng ating mga kababayan. Nanalo sa lahat ng labanan ng Taguig. Kaya ngayon maliwanag ang Taguig ang nakakasakop sa Fort Bonifacio. Hindi na mababawasan, pwede pang lumaki. Hindi naging madali ang ating pagiging city. Hinarang ang cityhood bill ng isang lingkod bayan. Dati siyang konsyal noon at naging congressman. Hinarang sa Kongreso, pagkatapos naging batas yung bill, hinarang pa sa Supreme Court, kumuha ng TRO para pigilan ng plebisito. Na-lift yung TRO, pagkatapos pinalabas na nanalo ang no. Kaya nagprotesta tayo, hinarang na naman tayo sa COMELEC, pumunta sila sa Supreme Court. At doon laban na naman, nanalo tayo sa Supreme Court, balik na naman sa COMELEC. Tapos nanalo tayo, balik na naman sila sa Supreme Court. Kaya nga, inabot ng 6 na taon bago na-proclaim ang cityhood ng Taguig. Sulit naman naging city ang Taguig. Iyon na naging simula ng pag-unlad ng Taguig. Kasama nga ang pagbawi sa Fort Bonifacio. Kasama ko si Mayor Freddy na kumuha ng mga urban planners buhat sa Hong Kong at United Kingdom para gawin yung Master Development Plan. Hirap naman, hindi nagamit itong plan ng mga mayor natin noon. Buti naman at si Mayor Freddy ang naging punong bayan natin noong 2001. Siya na nga ang nagpatupad ng Master Development Plan. Malaking tulong ang C5 sa kabuhayan ng mga mamamayan sa Kamaynilaan. Maging sa mga karatig lugar at lalawigan, norte o sa katimugan. Ang C5, ang beltway na nagduduktong sa Taguig City at Valenzuela City, Quezon City, Pasig City, Makati City at Parañaque City. Isa ito
sa 5 pangunahing daan sa paligid ng Kamaynilaan at nagsisilbing alternatibong daan upang lumuwag ang Circumferential Road 4 na mas kilala natin bilang Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Ang C5 ay naging gateway sa Metro Manila. Sa makatwid, ang gateway sa Metro Manila ay Taguig City na. Dati, binaba kami. Ngayon, hindi na. Hindi niyo alam kung ano ang hirap na aming naranasan sa Upper Bikutan, Central Bikutan, Western Bikutan, Signal Village, Lower Bikutan. Mga Taguigeño, naging ganito ngayon ng dahilan po sa ating minamahal na si Justice Dante Osorio Tinga. Ha? Mayroon ng university? Kasi isipin mo naman, 6 na taon, PUP lang po ang mayroon dito. Global City pa lang. Mayroon na tong 2 university sa isang barangay ng Central Bikutan. Malaking tulong ang TCU sa kabataan at estudyante ng Taguig. Kaya magpasalamat tayo kay Mayor Freddy Tinga dahil naipatayo na ito. Dito sa TCU, libre ang tuition, libre ang pagkain, at libre ang uniforme. Nagkaroon ng access sa quality education ng ating mga kabataan dito sa Taguig nang maitayo ang PUP at TCU. Hindi na nila kailangang dumayo pa sa ibang lugar para mag-aral. Mas naging inspired at creative kaming mga guro sa pagtuturo sa aming mga estudyante dahil lubos ang pagtulong ni DOT sa edukasyon ng mga kabataan. We, the teachers of TCU, are well compensated, enjoying our job with free cell phone and load every month. Dahil sa Taguig City Water Lily Livelihood Program, nagkatrabaho kaming lahat. Yes! Dati, sa talipapa lang kami nagtitinda. Ngayon, may palengke na. Pari-pariho po niya nga pinaglilingkuran ang mga taong nakasakupan ng Taguig. Parang masabi ko na si Dante ay ang ama ng Taguig City. Ang pangarap ko, makita ko na ang Taguig ay magiging modelong syudad sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, who knows, sa buong mundo. Mangyayari lang yon kapag tayo ay nagkakaisa. Kasama natin ang Panginoon, kasama natin ang taong may puso para sa Taguig.